uri ng pagtrato ngayon ni Marcos. Lalo na po na may mga gustong gawa ng masama ang Duterte family, especially si Vice President Sara Duterte, because she is the president in waiting. Siya po ang nakalinya sa constitutional line of succession. So kung mawawala po si Sara Duterte, either by way of physical elimination or sa chapsoy at pansit kanto na impeachment process nila, very clearly, the attempt right now to dismantle ang nangyayari pong kalagayan sa pangseguridad na usapin ng Vice Presidente ay nagpapakita po ng isang kalagayan na nakakabahala. At ito po ay isang paraan ng panggigipit ng gobyerno ni Marcos laban sa Vice Presidente. At ito po ay pananagutan niya kapag may nangyari pong masama sa buhay at seguridad ng Vice Presidente. Sapagkat hindi naman gagalaw po yan sila Gibo Teodoro. Hindi naman po gagalaw yan sila General Bronner kung hindi po yan kinukonsulta sa Malacanang. Okay? Mag-hire na lang si BP ng mga Moro Islamic Liberation Front or Moro National Liberation Front. Ganun pa rin po eh. Mag-publish ka pa rin yan ni Sa Usman ng procurement of services yan eh. So ibidding-bidding mo pa. My goodness. Magpapabidding si Sara Duterte bilang Vice President ng kanyang security detail from the security agency. Maliban na lang po kung walang sahod, magbo-volunteers po. Magiging volunteers ang mga ibang mga well-meaning citizens. Pero mahirap po kasi yun eh. They have to have training, they have to have license to carry firearms. Hindi mo man pwede yan na paarmasan na walang lisensya at walang training. So very dangerous po ito. But I think may time pa po na magmuni-muni at magkaroon ng pag-iisip na maayos sila Bronner at Gibo Teodoro bilang Defense Secretary at bilang AFP Chief of Staff sa darating po na Holy Week. Sana po i-reconsider nila kahit man lang mag-iwan ng isang seksyon. Ang isang seksyon po ng military deployment, mga 15 or 18. Yan, mga ganun. Pwede na po yan mag-rotation. So sana po maintindihan din po ni General Bronner at ni Secretary Gibo Teodoro na hindi dapat naiipit sa politikang maruming laro ng Marcos Romualdez at bangayan sa politika sa mga Duterte ang professional mandate and ethical conduct and decision na ginagawa ng AFP at ng Defense Department kung ang pag-uusapan ay pag-secure sa ating mga opisyal ng gobyerno, lalo na po sa ating Vice President na mayroon pong aktual na pagbabanta. Niya, hindi lamang po mga kababayan, may pagbabanta sa buhay at personal security ni Vice President dahil po sa kanyang konflikto o bangayang matinding politika laban sa Marcos Romualdez. Ang pinakamatinding threat po sa buhay ni Vice President Sara Duterte ay ang CPP, NPA, NDF. Sapagkat siya po ay katulad ng kanyang ama, si Pangulong Duterte, Yola Angob. Pa-shout out naman ka, Eric, from Dubai. Ayun. Thank you sa inyong pagsusuporta. Mamaya po, pag may time tayo, balikan natin mga messages nyo. At babasahin ko rin later on. Ang CPP, NPA, NDF po ay tinuturing nila na mortal na kaaway. Si Pangulong Duterte at si Sara Duterte. That is the reason na sila ay nakipagsabwatan, nakipagkuntsabahan sa gobyerno ni Marcos upang gamitin ang poder, pundo at kapangyarihan ng gobyerno laban mismo dito sa ating mga namumuno ng gobyerno at dating namuno ng ating bansa na si former President Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Malinaw po that the threat of assassination and the threat of physical harm that can come from the communist terrorist group are real. Real po ito. Shout out naman from Cyprus, sabi ni Lisa Letran. Kaya, nagtataka tayo kung bakit
ginawa ito ng Armed Forces of the Philippines. Gaano ba naman yon na maglagay ka ng isang platoon, 30 soldiers, para sa buong operations ng pag-secure sa Vice Presidente, kasi hindi naman lahat yan sabay-sabay mag-duty. Gaano ba naman yan, no, na may mga sundalo naman na pwedeng ilagay dyan kasama sa mga pulis upang magkaroon naman ng seryoso na pagbibigay ng atensyon to the security of the second highest official ng ating bansa na nailik na ihalal ng taong bayan. Gaano ba naman po yan, General Browner, no? Mr. Marcos? Kasi ang desisyon na ito, desisyon din po ito na nanggaling sa Malacanang na kinokonsulta din po ng Department of National Defense. So ibig sabihin po, mga kababayan, na ito po ay isang government decision ni Marcos. Hindi lamang ito kay General Browner. But this is a political statement that the government of Marcos does not recognize anymore the serious need to protect and secure the Vice President. Kaya niya pinabuwag through the National Defense Department, pababa sa Armed Forces of the Philippines, ang security group para kay Sara Duterte. Klaro tayo, hindi po ito entitlement. Ito po ay karapatan at pribilehiyo na kaakibat po ng posisyon ng pangalawang Pangulo, lalo na kung ang pagbabanta sa kanyang buhay ay totoo at mayroon pong plano talaga na magkaroon ng assassination ang armed forces, ang CPP, NPA, NDF laban kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. So the AFP should have been circumspect. Dapat po inisip man ng maayos ng AFP na hindi sila nabubulid sa ganitong uri ng mga maruruming laro ng politika para maparamdam nila at kanilang maipakita na sila ang poderoso, ang gobyernong Marcos at Romualdez, at nang gipitin ng tudo-tudo si Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo, pati ang kanyang seguridad sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya ay ipinawalang bahala na ng gobyernong ito. Nakakalungkot po ito at nakakabahala. Nakakalungkot sapagkat napakababaw at napakabingatibo at napaka-unprofessional at kawalang paggalang sa mandato na ibinigay ng mamamayang Pilipino sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno, ang Vice President, na mayroong pagbabanta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya na nanggagaling po sa communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF. So bakit gagawin ito na nandun pa sa Netherlands, sa abroad si Vice President Sara Duterte, at dahilan na siya po ay hindi nga makakapagbigay ng reaksyon kaagad o makakapag-apila sapagkat inaasikaso niya ang legal predicaments na kinakaharap ng kanyang ama. Hello po ka Eric, we miss you. Wala na po sound. Wala ba akong sound? Check nga natin. Wala na po sound. Can you check MJ Sakalam or Sierra Fox kung wala akong sound? Baka doon lang yun kay Kwan. Kay Dwight Jasper Caniedo. Meron sir. Sabi ni Daisy Acosta. Mayroon po Jasper Caniedo. Okay, nag-feedback po sila. MJ Sakalam, mayroon po, loud and clear. So baka sa iyo yan Jasper Caniedo. Sorry meron po, sabi ni Diwata Channel. Okay. Diwata talagang pinili mo dapat nilagyan mo ng Pilipinang Diwata. Kasi ang Diwata na isa, mapagkunwari din yun, yung pares na Diwata. Ang isang Diwata, yun ang abusado na general ng PNP. Diwata, lagyan mo please ng Pilipinang Diwata. Para hindi ma-associate kay Diwata Pares o kaya kay Diwata Torre. Mayroon daw sound Shout out sa taga-Pututan, Eric, ano yon pangalan? Bien Millares. And Juniper Oshap and amigo Saldi Soliman. May sound migo, sabi ni Saldi Soliman. Magaling na kompositor po ito at Ilonggo singer. Bobot Ordinaryo, mayroon from Pagadian. Ayun.
Thank you at nag-feedback po kayo, na appreciate ko. Jocelyn, Bobot, and Soliman, Saldi Soliman. Okay, balik tayo nawala tuloy ako. Sorry. Christine Wilson, nakita ko na po si Ma'am Christine. Out of courtesy and out of respect to the office of the Vice President, dapat man lang sana hinantay man lang ni General Bronner at nagkaroon ng conference sila ni Gibo Teodoro sa pangalawang Pangulo. They treat us a rug. Parang basahan po kung tratuhin ng Marcos government ang pinakamataas na pangalawang Pangulo ng ating bansa na siyang may pinakamataas na boto. Thank you, Juan Angelo. May sound loud and clear. Thank you, Hilyado Ronalyn. Bakit pinagwalay ng AFP ang security ni VP Sara? Kaya nga po sana inantay man lang nila na makabalik si Vice President Sara Duterte, tapos nagpatawag man lang ng conference si Defense Secretary Gibo Teodoro at si AFP Chief of Staff General Bronner. No? Watching from Agusan del Norte, Dultra RBD. Watching from Agusan, Yolipay. Okay. So ibig sabihin po mga kababayan, the way Marcos government treats right now, ang gobyernong Marcos Romualdez ay walang respeto at walang pagpapahalaga po sa ano pa mang natitirang pagkilala sa pangangailangang ma-secure at mabigyan po ng proteksyon si Sara Duterte at ang kanyang pamilya, lalo na may banta po sa kanilang buhay at seguridad galing po sa communist terrorist group. Si Ka Eric nga, nang lumantad ako noong 2020, ni isang bodyguard wala po ako. Ang pamilya ko tinutulungan ng gobyerno noon sa panahon po ni Pangulong Duterte sa Iloilo. Pero ako wala po talaga akong bodyguard. Sumasakay ako sa train, MRT, tricycle, bus, nagko-commute ako ng jeep, no? Dead man walking po ako para sa CPP, NPA, NDF kapag na-timingan nila ako diyan sa Pilipinas. Lalo na po ito kay Vice President Sara Duterte, that she represents a very strong government position na dapat dinudurog, hindi binibaby itong mga komunistang teroristang ito. And that is the reason, Len Aliaga Gonzalez, watching from Paris with love. Wow, the city of the country of love, lalo na po yung the city of love ng Paris, no? Ang ganda ng lugar na yan, Len, no? Sana mapuntahan ko rin yan kung may Filipino groups na mag-invite din sa akin. Biro lang, kagaya po sa Canada, sa US. Ako po ay iniimbita ng Filipino communities natin dito. At sila pong tumutulong na nagsosurvive ako dito. No? At araw-araw po ang madali kong lutuin dito ay itlog at sardinas at spam. Kasi yun lang pong alam kong lutuin at magsaing. Kaya umaapaw po na itlog at spam ang pinapadala sa akin. Pero okay na po yun. Yan po ay dahil sa kabutihang loob ng mga Pilipino po. At kahit po dito rin po sa tinitirhan ko ay voluntary support din po ito, no? Mamaya po magkaroon tayo ng konting discussion sa kalagayan ni Ka Eric dito sa Canada. Okay, no? Hindi kasi ako pwede magtrabaho Pero sabi nila under the table lang. Kasi pag nalaman niya ng Canadian government, ipapadeport ka. Although pinapanawagan na ng CPP, NPA, NDF na ipa-deport ako o palayasin ako sa Canada. That's another point. This is very dangerous and very alarming that the Marcos government right now does not recognize the need for serious security protection of the Vice President, na mayroon pong aktual na pagbabanta ng asasinasyon o pagpapatay laban sa kanya and even kay Pangulong Duterte, lalo na po sa communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF na kanilang nilabanan at dinurog nila sa Davao at sa buong Pilipinas, lalo na ng Pangulo ng Bansa, si President Duterte. Number 2, out of courtesy and respect to the second highest official of the government, dapat man lang sana kinausap, nag-conference man lang, si Defense Secretary Gibo Teodoro at si General Bronner para magkaroon po sila ng maayos na diskusyon at i-adjust kung kailangang i-adjust, pero hindi naman tanggalan sana ng ubuwagin yung Vice Presidential Security Group in the guise na magre-deploy
at mag-rationalize ng personnel deployment ang AFP. That is so flimsy and that is so immature as a kind of excuse. No? Hindi yan kapanipaniwala na style nila. Panggigipit talaga ang nangyayaring ito kay Vice President Sara Duterte. Okay. So sana po ay magkaroon po ng pag-iisip na matino ang AFP. Ang PNP wala ka nang aasahan dahil naging private armed group na under Marbil and Torre. Ang PNP parang private armed group ni Marcos at Romualdez. So they are no longer a professional law enforcement, objective and ethical and professional as they can be. Wala ka nang aasahan sa PNP, mga kababayan. Okay? So, sino mag-secure kay Vice President Sara Duterte? So, malamang mag-hire siya ng security guard sa agency. No? Di procurement yan, kailangan mong i-publish kasi procurement of services yan So, magdadaan pa sa ng bidding. My goodness. Kasi hindi mo rin maasahan ng mga pulis, ang mga silop. No? Ang mga silop ay parang mga pugs kung si Marbil at si Torre ang namumuno. No? Pugs means private armed groups. No? Silop, police, binaliktad lang po ni Ka Eric. So ang mga silop, mahirap asahan po na mag-secure kay Sara Duterte. Mga kababayan, ang AFP naman lang sana, if General Bronner and National Defense Secretary Gibo Teodoro nag-exercise man lang ng tinatawag na due courtesy and they made their actions on the basis of prudence, propriety, and circumspection. Iniisip man nila ba? At ini-evaluate na hindi dapat maipit ang AFP at ang kanilang services of providing security sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. In fact, even at the Cabinet Secretary, nagde-deploy ang AFP ng mga special protection unit nila. How much more to the Vice President, di ba? So nakakabahala yan na uri ng pagtrato ngayon ni Marcos. Lalo na po na may mga gustong gawa ng masama. Ang Duterte family, especially si Vice President Sara Duterte, because she is the President-in-waiting. Siya po ang nakalinya sa constitutional line of succession. So kung mawawala po si Sara Duterte, either by way of physical elimination or sa chapsoy at pansit kanto na impeachment process nila, Martin Romualdez can assume and be appointed by Marcos as Vice President. And so therefore, wala na pong balakid, wala nang hadlang na makokonsolida at mamumonopolyo na po ng poder ng mga Marcos ang buong gobyerno. Pati ang paglulustay sa kabanang bayan. Mga silop, subong, mga marot na migo. Tama ka, Migo Saldi. Mga silop, sabi ni Migo Saldi, Ilonggo po yung aming salita. Hiligay nun, Ilonggo ang mga tao. Sa Hiligay nun, sabi niya, mga silop, subong, migo, wala na mga marot. Sabi niya, kaibigan, ang mga pulis ngayon ay maro-maro na. No? Mga magugulang, parents. PTA, Parents Teachers Association. I agree. Pera-pera pong laro kasi dyan, delikado yan pag yan ang mag-secure kay Vice President Sara Duterte. Hindi nga pinapasok ni General Diwata Torre ang Vice Presidente, kaya tinanong siya ni Senator Jinggoy Estrada, no? Sabi niya, di ba Vice President yon at appointed lawyer ng kanyang tatay, bakit hindi mo pinapasok? Para daw hindi magkagulo. Kalokohan. Nakulukoy talaga itong si General Diwata Torre, no? Adeltan. Very clearly, the attempt right now to dismantle ang nangyayari pong kalagayan sa pangsiguridad na usapin ng Vice Presidente ay nagpapakita po ng isang kalagayan na nakakabahala. At ito po ay isang paraan ng panggigipit ng gobyerno ni Marcos laban sa Vice Presidente. At ito po ay pananagutan niya kapag may nangyari pong masama sa buhay at seguridad ng Vice Presidente. Sapagkat hindi naman gagalaw po yan sila Gibo Teodoro,
Hindi naman po gagalaw yan sila General Bronner kung hindi po yan kinukonsulta sa Malacanang. Okay? Mag-hire na lang si BP ng mga Moro Islamic Liberation Front or Moro National Liberation Front. Ganun pa rin po eh. Mag-publish ka pa rin yan ni Sa Usman ng procurement of services yan eh. So, ibiding-biding mo pa. My goodness. Magpapabidding si Sara Duterte bilang Vice President ng kanyang security detail from the security agency. Maliban na lang po kung walang sahod, magbo-volunteers po. Magiging volunteers ang mga ibang mga well-meaning citizens. Pero mahirap po kasi yun eh. They have to have training, they have to have license to carry firearms. Hindi mo man pwede yan na paarmasan na walang lisensya at walang training. So very dangerous po ito. But I think may time pa po na magmuni-muni at magkaroon ng pag-iisip na maayos sila Bronner at Gibo Teodoro bilang Defense Secretary at bilang AFP Chief of Staff sa darating po na Holy Week. Sana po i-reconsider nila kahit man lang mag-iwan ng isang section. Ang isang section po ng military deployment, mga 15 or 18. Yan, mga ganon. Pwede na po yan mag-rotation. So sana po maintindihan din po ni General Bronner at ni Secretary Gibo Teodoro na hindi dapat naiipit sa politikang maruming laro ng Marcos Romualdez at bangayan sa politika sa mga Duterte ang professional mandate and ethical conduct and decision na ginagawa ng AFP at ng Defense Department kung ang pag-uusapan ay pag-secure sa ating mga opisyal ng gobyerno, lalo na po sa ating Vice President na mayroon pong aktual na pagbabanta na bibirahin po siya at ang kanyang pamilya ng CPP, NPA, NDF. Kagaya din po kay Ka-Eric. That is a constant threat of assassination and murder na gagawin po ng CPP, NPA, NDF against me if they have the opportunity na gawin po yan at naka-standing order na po yan. Alam ko na po yan, including against my wife who is also or who was also part of the CPP, NPA, NDF. Okay? So sana po ay magbago po itong hindi professional, nakakaalarma at nakakabahala po na uri ng pagkakaroon ng ganitong desisyon na nilalaro sa politikang marumi ang pagpapabuwag ni General Bronner ng unit ng Vice Presidential Security Group na karamihan po mga sundalo ang nakadeploy dyan ng AFP. Okay. Puntahan po natin itong kumakalat ngayon sa social media na open letter na pinost po ng retired military officer. I think si Hector Tarazona is Army. Colonel Hector Tarazona is an Army, retired PMAyer din ito. Pero ang kanyang pinopost po at pinapakalat nila on social media ay ito pong letter na dinidiscuss ng isang retired combat pilot officer ng Philippine Air Force po na si Captain Midin, nakalimutan ko ang apelyido niya. Mga kababayan, isang kapitan, combat pilot, fighter jet F5, yung lumang mga fighter jets ng Philippine Air Force pa. So ito pong Philippine Air Force officer, combat pilot, ay binabanggit niya na bagamat tama na palalakasin natin ang ating air power defense system, ang kabuuang teknolohiya ng ating defense capability sa ating bansa, sa ating mga teritoryo, tama po yun. Pero kailangan tama din po ang paghahanda at tama din po ang batayan ng paghahanda. The preparation must be correct and the corresponding component of preparations must also be correct. For example, bibili tayo ng halos $6 billion na halos ang value nitong mga F-16 20 piraso, no? 20 units of F-16 US-made fighter jets. Bagamat ito'y mga 40 years old na, itong F-16, ay nasa kondisyon pa naman daw. Bibilhin natin sa halagang $5.5
billion. So pagpalagay mo mga almost 6 billion yan. So that's around 350 billion pesos, no? Mga ganun po ang presyo, malaki. Ang unang tanong, wala pong training ang ating mga piloto na magpaandar ng ganitong fighter jets. It will take, sabi ng mga Air Force expert pilots, mga siguro mga 6 na buwan hanggang 1 taon pa yan, na kailangang daily ipalipad mo yan at gamitin mo ang fighter jets na ito. Magkakaroon ka ng actual training. Saan tayo magpapatraining yan? Sa Amerika. Babayaran yun. So, ipa-factor in mo yun, hindi lang ang purchase. So, ilang pilots? Kung 20 yan, so ilang pilot, ilang unit ang magpapatakbo nito at magpapaandar, no? So, pagpalagay mo ang isang wing capacity niya ng mga fighter pilots, mga 40 kasi tagdadalawang piloto ang bawat isa o 50 ka ang crew pa. Wala pong ganong pagpapaliwanag. Bibili tayo pero wala tayong maintenance aircraft crew na may capability na aralin ang parts and operations ng F-16. May punto po ito. So therefore, hindi lang ito $6 billion. We will spend around mga siguro plus training and familiarization, mga $7 billion. Hindi lang po ito 5.58 billion. Ang unit price lang yun, yung purchase. So bakit po bibili tayo ng mga pangdigmang eroplano na wala pa naman pong kapasidad at kakayanan ang Philippine Air Force na ito'y paandarin? Sabi ng mismo ng expert combat pilot na nanggaling sa Philippine Air Force. Kasi pangatlo sabi niya, yung aming karanasan, sabi ng mga expert combat pilots ng Philippine Air Force na nag-retire na, sa parts pa lang paiyakan at pagapangan ka. Gumagapang at lumuluhod ka sa Estados Unidos para bigyan ka ng parts ng eroplanong ito. At kahit yung mga lumang eroplano nila, ganun po ang karanasan ng Pilipinas. So paano mo pa aandarin kung magkaroon ng problema yan, isang parts lang, doon pa yan manggagaling sa Amerika. So yung supply line chain support na tinatawag, supply line chain support sa pagmintina, sa pagiging operational ng napakamahal na mga eroplanong ito, worth 350 billion pesos ang total, minimum, ay hindi po sigurado. Walang established supply line chain po na mapapaandar at mamimaintain natin ang mga eroplanong ito. Kaya nga ang tawag ko nang mag-post ako sa Facebook ko kanina, before the interview ng Bombo Radio Philippines sa akin kaninang umaga at kaninang gabi dyan sa Pilipinas, ay showroom. Pang-model, pang-showroom. Ibig sabihin po pangpakita na mayroon tayong F-16 fighter jets galing sa Amerika. Pero ang usability niya, ang utilization nito, ang maintenance nito, at ang top level support operations nito, dahil mahal ito at delikado mga parts nito at sensitive, napakahirap po ito i-maintain. Pati po ang air maneuver and familiarization and capability of fighter pilots, kailangan mong ma-acquire yan. Sabi ng ating nabasa kanina na retired combat pilot, ang average flight hours lamang ng mga fighter pilots, combat pilots ng Pilipinas, 5 hours per month. Kasi mahal nga magpalipad ng eroplano. So, doon yon sa FA-50. FA-50. Na ang isa ay bumagsak pa nung nagkaroon ng night operation sa Mindanao nung nakaraang buwan. So, 5 hours lang ang flight hours na kayang ipalipad sa isang buwan ng isang combat pilot na dapat nagre-require daw yan ng hindi dapat bababa ng at least man lang 80 to 100 hours flight for combat operation or combat capability training flights. Sa isang buwan may digmaan o wala. Ganun kagastos po, mga kababayan. So may punto de vista po itong retired combat pilot officer ng Philippine Air Force sa kanyang pagpupuna. Pang-apat po na punto niya, gagastos tayo sa isang pagkakataon na hindi po dapat digmaan ang ating pinupuntahan kung hindi dialogo at pakikipag-usap.
at hindi po pagpupustura. Anin mo ang 50 or 20 F-16 fighter pilots kontra po sa third largest military force na China. Hindi ba pwedeng makipag-usap tayo? The way Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, at mga bansang ito na gumagawa ng ganitong, may konflikto sila sa South China Sea, but they're talking and doing trade and tourism interaction with China. Hindi po digmaan. Bakit tayo magtapang-tapangan at magdigma-digmaan? Mantakin mo 350 billion pesos po ito. Mahigit na pondo. Hindi pa kasama ang training, supply line chain, maintenance and operation, crew, and pilot trainings. So aabot siya ng mga 400 billion pesos. Mantakin mo, 400 billion pesos ang kailangang gastusin. Hindi nga natin mapunduhan ang health insurance ng ating mga milyong-milyong mamamayang Pilipino, lalo na po ang mga mahihirap na mga Pilipinong nagkakasakit at nangangailangan po ng suporta sa pangkalusugang kailangan nila. We cannot even fund the full tertiary education support na binawasan pa po natin ng mga 45 billion pesos ang sektor ng edukasyon sa elementarya, high school at tertiary para sa mga libro, computer at iba pa pong suporta. Binawasan ang budget ng mga state colleges and universities. Samantalang bibili tayo ng mga eroplanong ito bagamat hindi magagamit kaagad sapagkat it will take a year to familiarize and to make operational orientation sa mga fighter combat pilots natin sa ganitong uri ng sistema ng isang fighter pilots o ng fighter planes. Mga kababayan, malinaw po na hindi umaayon sa immediate na pangangailangan at prioridad ng ating bansa ang nangyayari po na kaganapang ito sa ating bansa. Na inuuna ang pagdigma-digmaan at pagtapang-tapangan samantalang nagugutom ang ating mga kababayan. Walang bastanting trabaho at kita ang mga mamamayan, lugmok ang ekonomiya, gumagapang ang agrikultura, at ang mga presyo ng pangunahing bilihin, serbisyo sa Pilipinas, pati ang kalusugan at edukasyon at pagkain, kuryente at mga tubig ay sumisirit pataas. At ang ating buong kahirapang kalagayan ay lalo pang lumulubha dahil sa kalagayang pangpolitika. And yet, unahin ng gobyernong ito ni Marcos ang pagtapang-tapangan at pagdigma-digmaan. Hindi po ibig sabihin luluhod at maninikluhod tayo sa China. Kasi yun lang naman talaga ang mayroon tayong conflicting claims dyan sa South China Sea. But it does not also follow na kung tayo ay makikipag-usap at gumamit ng diplomasya at buksan natin sa makatarungan at matuwid na pakikipag-usap ang ating mga konflikto sa claims na yan, which are not territorial but rather exclusive economic zones, mga kababayan, mas makakasave po tayo. At kung gusto nating palakasin ang ating mga capability bago tayo bumili ng ganitong fleet of advanced technology fighter jets, i-training natin ang mga crew. So mga 100 na crew yan, na mga sundalo din, iti-training mo yan para ma-familiarize nila ang pag-maintain, pag-operate, pag-check ng advanced technology na fighter jets na wala tayo. For the last ilang dekada, for almost 80 years ng AFP, wala tayo niyan, mga kababayan. Wala tayong technology na ganyan. So, you have to train the fighter pilots at dedicated yan na yan lang i-maintain. Not any combat pilot can take the plane and fly it out. Hindi po pwedeng sino lang makasakay dyan, mga kababayan. Ang isang unit yan, kung mga 350 billion yan ang 20, so ibig sabihin po ang isang unit niyan ay nagkakahalaga ng mga kulang-kulang 2 billion, mga kababayan. 2 billion pesos, isang unit lang ng F-16 fighter jets na ito. Ano pa yan? Ang recondition, hindi yan brand new. Recondition yan. Refurbished and reconditioned. So, ibig sabihin, we are going towards missed priorities.
Hindi po yan priority eh. Ang ating hidwaan sa China ay hindi hidwaan na dapat humantong sa digmaan. Ang pinag-uusapan natin, hindi po sinasakop ng China ang teritoryo. Sinasakop nila ang exclusive economic zone. At ginagawa din po yan ng Vietnam sa atin. At ginagawa rin po ng China at ng Vietnam at ng iba pang mga bansa sa kanilang mga areas. Bakit nakikipag-usap at kaya nila makipag-usap? Why are they having diplomatic dialogue and negotiations? And they are still having a very dynamic trade and tourism relations sa China. Ito mga bansang Malaysia, Indonesia, Vietnam, at iba pang karatig bansa natin na mayroon din pong conflicting claims on the so-called areas na West Philippine Sea ang tawag natin sa portion natin, pero ang buong area na yan ay tinatawag ng United Nations na South China Sea. So bakit natin gagastusan ng almost 400 billion pesos ang isang bagay na walang kasiguruhang tayo ay magtatagumpay sa digmaan na yan? Hindi ba? Pag nag-full-scale war, hanggat kailan tayo a-assist o didipinsa ng Amerika? Eh sila nga pwedeng abutin ng missile ng China, ng North Korea at ng Russia. Tayo pa? Eh tayo nga ang gagamitin una ng Amerika para isalang at ibala sa kanyon. At gagamitin nila na excuse na ang Taiwan ay aagawin ng China at ang susunod na agawin, Pilipinas. That's not true. Pero pwedeng agawin ng China ang North Luzon area kung dyan manggagaling ang mga missile system ng Amerika. Kaya hindi tayo dapat maipit dyan. The war in the Pacific region that America is trying to foment is not a war of the Filipino interest. Hindi natin kalaban ang Taiwan. Hindi natin kalaban dapat ang China. Bagamat tayo ay may conflicting claims diyan sa South China Sea, it does not follow that we are at war against China. Even si Donald Trump ay naghahanap ng paraan na mag-usap sila at magkaroon ng pangsiguridad at mapayapang ugnayan ang mga bansang higanting ito. So bakit tayo nagtatapang-tapangan? At bakit tayo magwawaldas, maglulustay ng pondo ng kabanang bayan to the point na uunahin natin ang pagbibili ng mga eroplanong pangdigma na ito as ipupunta tayo sa digmaan? Eh samantalang hindi handa ang mga piloto ng Philippine Air Force, hindi handa ang mga crew, wala tayong supply line para ipasiguro na ang mga parts ay automatic magkakaroon tayo ng mabilisan at aktual na suporta sakaling magkaproblema ang mga eroplanong ito. We're not talking of ordinary planes, we're talking of fighter jets, of advanced technology kung ikukumpara sa karanasan natin. And yet, ipipilit natin na pupunduhan ng almost 400 billion pesos. Isamantalang zero budget ang PhilHealth. Kinaltasan ng budget ang sektor ng edukasyon. And worse, ang agrikultura natin gumagapang. We are a net importer of rice and even ng mga vegetable products like sibuyas, bawang, even ang itlog at manok ini-import at even ang galunggong ini-import natin. My goodness. And then, digmaan ang postura natin. It is very elementary that economic power will produce and result to military power. No military power will be established by a nation if it is not economically powerful or it is not economically sound sa kanyang pundasyon. Mga kababayan, malinaw na missed priority po ito. So maliban sa maruming laro sa politika ni Marcos at nila Romualdez at pagwawalda sa kabanang bayan at paglulustay sa pundong ito at ang pag-abuso sa kapangyarihan, the way they treated right now their political opponents, ang mga Duterte, even ang Vice President na elected ng taong bayan with more than 32 million votes bilang mandato niya, nakakabahala po na instead na unahin ang paglulutas sa problema ng kahirapan, kawalan ng trabaho, pagkalugmok ng income, at kung kaya ang bumubuhay halos sa ating 25% ng ating buong income nanggagaling sa tulong ng mga overseas Filipino workers, nanggagaling sa tulong at suporta ng mga expatriate Filipinos. And so therefore,
we have an artificially induced economy. Mantakin mo, almost 25 to 30% ng iyong kita at ng pagbuhay ng iyong ekonomiya nang gagaling sa dugo at pawis na pinaghihirapan ng mga kababayang Pilipino sa abroad, tapos digma-digmaan, ang postura mo tapang-tapangan. That is nonsense. That is plain and simple stupidity. Nagugutom ang taong bayan mo. Walang trabaho ang milyong-milyong Pilipino, almost 3 million. Datos mismo yan ng gobyerno. At lugmok ang buhay ng mamamayan. Ang agrikultura mo lugmok, ang ekonomiya mo helong-talelong. Ang iyong gobyerno hindi alam kung anong uunahin, kundi ang kanyang monopolyo sa poder, ang pangungurakot ng kanyang mga alipores, ang paghari-arian at pagkontrol ng oligarko sa buong ekonomiya na nanumbalik muli sa ilalim ni Marcos dahil mga barkada niya, mga oligarkong ito, o ang kanyang maruming laro sa politika at ang pamamayagpag pa ng mga communist terrorist group sa ilalim ng kanyang gobyerno. Lahat ng ito po ay hindi ang prioridad ni Marcos, lutasin ang kabuhayan at pang-ekonomiyang kalagayan ng mga mamamayan. We have to stand up and we have to speak up that the purchase of the 20 units of F-16 US-made fighter jets are not the priority of the people. Hindi po yan ang prioridad para sa kabuhayan ng mamamayan. Ay dapat mai-point out po yan, mga kababayan, hindi tayo pwedeng manahimik dyan. Lalo na nakikita natin na kahit bilhin natin yan, yan ay maiimbak lang sa mga paliparan sapagkat wala pa pong aerial actual aviation operational capability para i-operate yan ng mga piloto ng Pilipinas sa Philippine Air Force. So sabi ng mga eksperto na mga retired combat pilot, siguro 6 na buwan hanggang 1 taon minimum yan bago mo mapapaandar. Gagastusan mo, hindi libre yun. Sa Amerika mo yan iti-training. Or dito ka mag-training pero paliliparin mo yan. Sa bawat lipad niyan, hindi bababa ang gastos niyan sa 200 to 300,000 minimum sa isang oras na gamit mo. Mantakin mo, baka mahigit pa. Baka kalahating bilyon, no? O kalahating between 500,000 to 1 million per flight. 20 yan. At ilang piloto ang iti-train mo. Paano mo establish ang supply line? Saan manggagaling ito? At kapag ginamit ito, pag i-repair, wala tayong mga ganun na capability, manggagaling pa yan sa Amerika. Saan maglalagak at saan dadaan ang supply line support to maintain and keep the fighter jets operational? Ilang crew? Bawat eroplanong iti-training mo, dapat alam niya, familiarize niya at kabisado nila ang fighter jet na F-16. Napakalaki po nito na problema pag pinasukan natin yan. Magsasayang tayo ng pera, magwawaldas tayo ng pera sa isang bagay na wala tayong gagastusin kung magkakaroon tayo ng pagbubukas ng masigla na usaping diplomatiko at ugnayang maayos na patas at balansyado without giving out on our claims of exclusive economic zone with overlapping claims against China. Wala pong mawawala kapag tayo po ay nakipag-usap, nakipag-ugnayan at bumukas tayo ng masiglang trade and tourism relationship at nakikipag-usap tayo kung ano po ang magandang hakbang na gagawin. But Marcos does not want to do that. Why? Sapagkat ang tapang-tapangan at digma-digmaan nila ay pwede pong pagmulan ng panibagong negosyo nila. Kapag nag-purchase tayo ng 400 billion worth halos ng mga F-16 fighter jets na ito, automatic po may komisyon yan. Alam na kung sinong mangungumisyon dito. Alam nyo na. Alangan namang ang kapitan sa Air Force o alangan namang ang sarhento sa nagmi-maintain ng mga eroplano. Hindi po. Alam nyo na saang ruta ng departamento ito dadaan. At si Marcos, hindi pwedeng hindi yan involved. At syempre, ang kanyang pinsan na hari ng pundo. Kung si Asyong Salonga ay hari ng tundo, ang pinsan, hari ng pundo. Mga kababayan. Nisa Usman. Okay, nabasa ko na to kanina, no? Nagid ka, Eric, no? Sila. Sir, in my own opinion, Marcos is planning to stay in Malacanang forever. Tama ka, Arnil Dawal. What they are doing right now, na pagdurog at paglumpo sa Duterte political camp ay isang indikasyon
at patotoo that they want to control and monopolize power lagpas pa sa 2028 na termino ni Marcos. Pero hindi papayagan niya ng taong bayan. Okay? So dito tayo sa panghuling bahagi po ng ating pagtingin sa nagaganap ngayon. Si Pangulong Rodrigo Duterte now has become a political figure so very controversial yet so very popular among world leaders. Binabantayan po ng iba't ibang mga world leaders ang kaganapan po sa illegal na pagpapadukot at pagpapatapon kay Pangulong Duterte sa ICC. At kung kaya nga kahapon diniscuss natin dito na ang Pangulo ng bansang Hungary, si Orban, ay sumama po at tinanggap niya si Prime Minister ng Israel, Benjamin Netanyahu, para po magkaroon sila ng ugnayang maganda at upang ipakita ang kanilang solidarity with Israel na pinapaaresto ng pakialamerong mafia na type ng sindikato na grupong ICC, ay kumalas po ang Hungary doon sa ICC. And Hungary is among one of the founding members ng ICC. Isa sa mga unang bansa na bumuo at pumayag na ibuo at paandarin ang ICC as an International Tribunal of Justice. Ngayon, pumalag po ang Hungary sapagkat sabi ng Hungary, hindi na po naaayon sa Objective International Justice Administration or to the ends of international objective na pag-administer ng katarungan sa according to the Rome Statute na binuo kung ano ang kondukta ng mga prosecutors ng ICC, ng kanilang mga pakikipagsabwatan sa gobyerno sa European Union na sakop, and pati na po ang mga alipores ng mga komunistang teroristang grupo na nakakapag-infiltrate po sa loob ng proseso ng ICC. So ang Hungary po ay isa sa pinakahuling mga bansa ngayon in the latest update na kumalas at pumalag laban sa ICC. Okay? Mayroon pa pong panibagong update na binabantayan ng Estados Unidos. Ang kaganapan sa ICC patungkol po dito sa illegal detention ni Pangulong Duterte at ang pagkakadukot sa kanya. Bagamat hindi pa direktang nagpapahayag si US President Donald Trump patungkol dito, mayroon na pong mga indicators like ang presidente ng China, si Xi Jinping, nagpahayag sila na through the Foreign Affairs Ministry nila na hindi dapat pinopolitika ng ICC ang ginawa nitong pag-aaresto o pagpapakuha sa physical custody ni Pangulong Duterte. And hindi totoo na ang sinasabi ng mga abogado ng ICC sa Pilipinas, lalo na itong CPP, NPA, NDF Urban Operative na si Attorney Cristina Conte ng grupong National Union of Patakas Lawyers, na si Pangulong Duterte daw ay nag-apply ng asylum or political refugee status sa China, pinabulaanan po ito at dinibank ng gobyerno ng China. Ibig sabihin po nakabantay, nakamasid sila. At nangyari ngayon, pati si Vladimir Putin ng Russia at si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel ay nagsasabi na ang ICC ay walang kwenta yan. Yan ay mga tagapagpatupad ng pangingialam at ng political persecution, bullying and intimidation doon sa mga leaders na hindi sumusunod at kumikilala sa kanilang questionable na paggamit ng otoridad ng International Tribunal na ito. Si Pangulong Duterte has now internationalized the issue about the illegal abduction, state-sponsored kidnapping, and the act known as extraordinary rendition, which the Marcos government did against him. So nagkaroon ngayon ng international attention ng mga tao. At ganoon na rin po ang mga world leaders. And I think next week, mga kababayan, ang update na nakuha natin sa balita from Netherlands, si Attorney Kaufman, yung lead counsel ng Duterte legal team, by the way, si spokesman, dating presidential spokesman Harry Roque, will no longer be part of the legal defense team sapagkat inaasikaso niya ang kanyang asylum sa Netherlands. No? So,
Wala po doon si Ka Eric sapagkat ang ating mga Filipino support group and communities ay nandito sa Canada at sa Amerika. Mas nakakalangoy pa ako dito sapagkat nandito ang mga kababayan nating mas nakakahalubilo ni Ka Eric, no? Okay. So, the Duterte extraordinary rendition incident orchestrated and perpetrated by the very own government of Marcos and Romualdez has made an international stage of interest for Duterte. Yan ang hindi na mapipigilan ni Marcos na nagiging pangdaigdigang issue para po sa mga iba pang gobyerno na tingnan itong ginagawa ng ICC at ang kanilang ginawang paglapastangan sa mga karapatan ni Pangulong Duterte. Una, hindi sinunod ang Rome Statute, lalo na ang Article 59 na mandatory po na dapat iniharap sa judge si Pangulong Duterte. Aba, nagdahilan pa si Boying Rimulya. Sabi niya, hindi, ang Department of Justice presented itself as the competent judicial authority. Di sinupalpal siya sa Senado nila Senator Amy Marcos. No, the Department of Justice is not a court of law. It is under the Executive Department. What we call as judicial competent authority are the courts. Korte. Ang DOJ hindi korte. O doon palang black eye. Number 2 na pagkabupols nila. Sabi nila, nandun naman ang ating state prosecutor eh. So there was due process. No. The constitutional right of the accused or suspect was not guaranteed. Hinarangan ang kanyang anak na inappoint niya as lawyer. Pangalawa, pinilit siya na dukutin samantalang may karapatan siya na mag-refuse ng arrest na yon sapagkat walang papel at walang malinaw na validation kung totoo o hindi ang sinasabing notice of diffusion. At kung totoong ito ay galing sa ICC. Hindi po yan ipinakita at ibinigay kay Pangulong Duterte. Ang tawag dyan, due process and equal protection of law. At ang pangatlo, si General Diwata Abusado Torre ay walang karapatan na mag-determine kung pwedeng maging malaya o hindi si Pangulong Duterte. It can only be determined and exercised by the court. Hindi niya piniresenta sa judge si Pangulong Duterte. Kaya all of this, i-argue yan ng mga legal team ni Pangulong Duterte doon sa The Hague, sa ICC Court. At baka mapaaga ang pag-present po ng interim petition for the immediate release of former President Duterte on the grounds na lack of jurisdiction for the ICC, illegal procedure of arrest, tantamount to state-sponsored kidnapping and extraordinary rendition. And thirdly po, karapatan ni Pangulong Duterte na kahit may charges po siya, ay allowed po siya magpetisyon na siya ay magkaroon ng temporary liberty. So baka po mapaaga yan. At the most na nakita ko doon sa balita, 30 days baka magkaroon ng hearing. Special hearing for the petition for interim release of President Duterte. Sana po ay magkaroon ng tagumpay ito at bago sana makabalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte, makapagpahinga din siya muna ng maayos sa Europe at nang magkaroon ng mainam na pagprotekta sakaling bumalik po siya dito doon dyan sa Pilipinas. So these are matters right now na nagiging international issue at nagbukas ng possibility of criticism, reaction, and even intervention of support coming from big world leaders na nakakakita kung gaano kaabusado at gaano ka-illegal ang ginawa po na paglabag sa mga karapatan ni Pangulong Duterte na nakasaad hindi lamang sa saligang batas, hindi lamang sa Rome Statute, kung hindi pati po sa Universal Declaration of Human Rights by the United Nations. Pati na rin po sa International Protection or Convention on the Protection of Civil and Political Rights ng UN. Saan po dapat ito isusumbong? Mayroon pala dyan na tinatawag na Office of Internal Affairs Review na nagre-review coming from the UN General Assembly at the UN Secretary General's Office. May Office for the Internal Affairs Review ng ICC. Pwede po yan pala magreklamo doon. Kung nag-abuso ba o nagkaroon ba ng prosesong illegal
sa pagpapatupad ng mga activities and procedures of ICC. Doon sa Office for the Internal Affairs Review ng Office of the Secretary General ng United Nations. Sana po ay magkaroon ito ng katuparan ang hakbang ng mga legal defense team ni Pangulong Duterte na mabigyan po siya ng interim release, then magpahinga muna sa Netherlands, dyan sa Europe, bago bumalik ng Pilipinas at haharapin ang proseso ng ICC kung sakali mang igigiit pa rin ito ng ICC. At anong gagawin ni Marcos kapag bumalik si Pangulong Duterte? Magandang pag-usapan po yan kapag na-release si Pangulong Duterte. And itong subpoena na ipapatawag na ang mga police generals, ang mga police officials, ang AFP, ang DND officials, at pati na po ang DOJ officials and DILG. Siguro ang cabinet level ayaw ni Senate President Chis Escudero muna na galawin. Baka magkaroon ng head-on on the constitutional crisis na pwedeng magresulta sa deadlock kung cabinet level secretaries. Hindi naman cabinet level secretary ang posisyon po nila Marbil, nila Diwata Torre at nila Padulyon, yung Prosecutor General ng DOJ. So, ilalabas yata ang subpoena by Monday, mga kababayan. But not on the cabinet level pa.